Ikakasal na dapat si Serene at ang nobyo niyang si Mike, kaso nga lang ay bigla siyang naaksidente na naging sanhi ng ilang taong pagkakakoma. Isang araw ay nagising na siya at doon niya nalaman na kinasal na pala ang kanyang kapatid at ang nobyo. Ngunit ang mas hindi inaasahan ay ang pagkakaroon ng pakailam sa kanya ng pinsan ng dating nobyo at ito rin ang nagsabi sa kanya ng lahat-lahat ng nangyari habang siya ay nasa koma. Paano nga ba siya tutulungan ni Damon na makaganti sa mga taong naging dahilan kung bakit siya naaksidente? Tanggapin niya ba ang pag-ibig nito sa sandaling malaman niyang matagal na siyang gusto ng lalaki? Mama, gising na po kayo. Gulat ang bumalatay sa mukha ni Rita nang makita siyang gising na. Hindi rin ito malaman ang gagawin kung lalapitan ba siya o tatawag ito ng doktor. Si Rita ay matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya, kaya kilala niya na ito. Sinubukan ni Serene na bumangon. Mahiga na po muna kayo, ma'am. Tatawagin ko po ang doktor. Ani Rita sa kanya tsaka ito lumabas. Inilibot niya naman ang paningin sa loob ng hospital room. Matagal ba ang kanyang pagkakatulog kaya ganoon na lamang ang panghihina ng kanyang katawan? Saglit pa ay isang doktor ang pumasok sa loob at sinuri siya nito. Finally, after 5 years, you're finally awake, Miss De La Torre. 5 years, Doc? Gulat niyang sabi. Yes, ma'am. 5 taon po kayo nakomat ngayon lang gumising. Si Rita ang sumagot. Labis niyang ikinagulat ang nalaman. Pero ang nobyo niya agad ang sumagi sa kanyang isipan. Si Mike, nasan siya? Natahimik si Rita. Samantala ang doktor, nagpaalam na lalabas muna. Ma'am, tumayo sa gilid ng hospital bed na kinahihigaan niya si Rita. Ma'am, may kailangan po kayong malaman. Napayuko ito. Hindi na lang sabihin ang gusto. Ano yun, Rita? Pero nanatili itong nakayuko na mukhang natatakot. Sabihin mo na, Rita, ano ba? Nagawa na niyang sigawan ito. Kasal na po si Sir Mike at ang ate Sabrina niyo. Tila ba sinaksak ng libu-libong patalimang puso niya dahil sa sinabi nito. Hindi totoo yan, Rita. Bawiin mo ang sinabi mo. Nagsisinungaling ka lang. Sigaw niya sa babae pero nayuko lang ito. Sinubukan na niyang tumayo para umalis. Pupuntahan niya ang nobyo at aalamin ng totoo. Pero mabilis na nanghina ang kanyang katawan at muli na lang nahiga sa kama. Bakit pakakasalan ni Mike si ate Sabrina? Ako ang mahal niya. Sigaw niya pa habang tumutulo na ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi sila kasal. Aniya habang panay ang iling. Muli siyang nagwala hanggang sa tinawag na ni Rita ang mga doktor para humingi ng tulong dahil hindi nito alam ang gagawin. Muling pumasok ang doktor na nag-check sa kanya kanina kasama ang 2 nurse. Nang lapitan na siya ng isang nurse, tinulak niya ito. Patuloy siyang nag-uumiyak, nagsusumigaw at nagpupumiglas hanggang sa naramdaman na lang ni Serene ang tusok ng karayom sa kanyang braso. Unti-unting nagdilim ang kanyang paligid, pero bago tuluyang mawalan ng malay, isang boses ang narinig niya. What did you do to her? Galit na boses ng isang lalaki. We need to calm her down, sir, or she might hurt herself. Hindi niya na nagawa pang tingnan ng mukha ng lalaki, dulot ng pagkawalan ng kanyang malay. Nagising si Serene dahil sa bulungan ng 2 taong nasa paligid niya. Sino ka? Nasaan ako? Puno ng kabang tanong sa lalaking kausap ni Rita. I'm Damon, Mike's cousin and you're in my house. Tugon na nakuha niya mula sa lalaki. Pero bakit nga ako nandito? Sinubukan niyang tumayo pero si Damon na mismo ang pumigil sa kanya. You must rest. Hindi pa masyadong malakas ang katawan mo. And you're safe here. Mas delikado pa nga ang kalagayan mo sa hospital na yun. Sinubukan niya pa ring tumayo. Rita? Tawag nito sa babae. Lumapit si Rita na may hawak na syringe. Napalunok siya dahil doon. Hindi niya na gusto na muling maturukan nun at makatulog na naman. Takot ka naman pala. Tumayo na ang lalaki at siya'y binitiwan. Take care of her. Ibinili na siya nito kay Rita. Ang lalaking yun na ba ang sinusunod mo? Galit niyang tanong sa babae nang silang 2 na lamang. Saglit itong napayuko at hindi alam kung papaano sasagutin ang tanong niya.
Ma'am, dapat niyo pong pagkatiwalaan si Sir Damon. Ang ikabubuti niyo lang po ang iniisip niya. Ikabubuti ko? Dinala niya ako dito sa bahay niya at inalis sa hospital. Mas lalong lumakas ang kanyang boses. Ma'am, kumain na lang po kayo. Saglit lang po, ikukuha po kayo ng makakain. Naiwan siya sa silid. Pagbalik naman ni Rita, may dala nga itong makakain. Ayaw niya sanang kumain pero wala siyang choice. Kung hindi niya gagawin yun, mas lalo naman siyang manghihina. Ang dami niyo pong nakain, ma'am. Siguradong lalakas na po kayo. Masaya ito nang muling lumabas ng silid. Siya naman, muling naiwan. Naiwan na napapaisip kung ano nga bang nangyari habang siya'y comatose. Samantala sa mansyon ng mga De La Torre ay talagang nagkakagulo. Nasaan na nga po ko? Sinong kumuha sa kanya? Tanong ng matandang De La Torre sa anak nitong si Fredo. Dad, inaalam pa po namin kung sinong kumuha sa apo ninyo. Pero pinacheck na namin ang CCTV ng hospital. Hindi nakuhanan kung sino. Mas lalong nagalit ang matandang De La Torre. At wala man lang nagawa ang mga bodyguard doon. Sayang lang ang binabayad ko sa kanila kung ganun. Napatulog po ang mga nagbabantay, Dad. Hindi pwedeng mawala ang aking apo. Ang anak ko, Fredo. Gumawa ka ng paraan. Magbabayad ako ng malaki sa kung sino makakapagpabalik sa kanya. Nagkatinginan naman ng mag-asawang Fredo at Arlene. Sa dalawang anak ng mga ito na si Sabrina at si Serene lang talaga ang mahal ng matandang De La Torre. Pakiramdam kasi ng matanda, ang apo niya lang na si Serene ang may pakailam sa kanya. Dahil ang iba'y puro mana at pera na lamang ang habol sa kanya. Ma'am, nawawala daw si Serene. Biglang dumating si Sabrina kasama ang asawa nitong si Mike. Huwag kang magkunwari na may pakailam ka sa kapatid mo. Pagkatapos mong agawin ang mapapangasawa niya. Galit na sabi ng matanda kay Sabrina. Lolo, hanggang ngayon ba? Hindi niyo pa rin. Hindi niya na natuloy ang sasabihin. Bigla na lang tinalikuran siya ng kanyang lolo. Kaya ang naiwan sa unang palapag ng mansyon ay si Sabrina, mga magulang niya at ang kanyang asawa na si Mike. Sino naman ang kukuha sa kapatid ko comatose siya? Naguguluhan niyang tanong sa mga magulang. Magpapaimbestiga ba kami kung alam namin? Pilosopong sagot ng kanyang ina. Napairap na lang si Sabrina. Tsaka ito napatingin sa asawang kanina patahimik. Mukhang nag-aalala sa kapatid niya. Huwag mong sabihin na nag-aalala ka kay Serene. Baka nakakalimutan mo na. I know, Sabrina. I know. Sagot nito. Saglit siyang natahimik dahil doon, tsaka itinuloy ang pakikipag-usap sa mga magulang. Pero kung sino man ang kumuha sa kanya, sana hindi na siya ibalik pa. Walang kagatol-gatol niyang sabi. Yun ang kanyang gusto. Nang sa ganun, wala nang pamimilian pa ang kanyang lolo, kundi ibigay ang lahat sa kanya. Ang daddy niyang nag-iisa nitong anak, at silang dalawa lang naman ni Serene ang apo nito. Ang bunganga mo, baka marinig ka ng lolo mo. Saway ng kanyang mami, ngunit ngumiti siya. Paano niya ako maririnig kung wala naman siya dito? Mike, mabuti pa siguro. Isama mo na yung asawa mo. Baka ano pang magawa ko dyan. Napairap na lang siya sa sinabi ng ina. Kaagad namang sumunod si Mike dito. Niyaya agad siya ng asawa na umalis doon. Habang pauwi sa kanilang bahay, napapangiti lang si Sabrina. Dahil tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para mawala sa landas nila si Serene. Sana nga lang hindi na ito makabalik pa. At kung makabalik man ay bangkay na. Para tuluyan ng mawala ang kanilang problema. Damon na po. Bati ng matandang Castellano sa apong si Damon. Nag-aagahan ito kasama ang anak na si Mark at ang asawa nitong si Karina nang biglang dumating si Damon, ang paborito nitong apo na mahal rin ng matanda. Napairap si Karina sabay tingin sa asawang si Mark. Good morning, Lo. I just want to check if you're okay. Paliwanag ni Damon sa kanyang lolo. Lumawak ang ngiti ng matanda. Mahal na mahal mo talaga ang lolo. Halika muna at maupo ka. Sumabay ka sa amin. Napatingin siya sa kanyang tito Mark at tita Karina. Mukha kasing hindi nila gusto na makasabay siya. Isa pa bago siya umalis ng kanyang bahay, kumain na siya. No need, Lo. I still have work to do. Magalang pa ring sabi. Dad, nakapili na ba kayo ng magiging bagong CEO ng kumpanya? Pag-iiba ng tita Karina niya sa usapan. Gusto niya na lamang matawa. Ang tita Karina niya kasi ay labas na labas ang ugali.
Halatang gusto na agad na ipasa ng lolo niya ang kumpanya. Umaasa kasi ang mag-asawa na ang pinsan niyang si Mike ang magiging CEO ng kanilang kumpanya. Malakas pa naman ako, Karina. Kaya bakit ipapasa ko agad ang posisyon kung kaya ko pa naman? Isa pa'y may asawa na ang anak ninyo. Kaya paano niya mapagsasabay ang pagiging CEO at pagkakaroon ng isang pamilya? Natahimik ang kanyang tita Karina. Lo, I need to go. Just take care of yourself. Ngumiti lang sa kanya ang matanda at hinayaan na siyang umalis. May pagmamadali siyang umalis sa mansyon ng kanyang lolo. Kailangan maaga siyang makapasok sa kanilang kumpanya. Nang sa ganun, maaga rin siyang makauwi lalo pa at may lihim siyang inaalagaan. Napangiti na lang si Damon nang maalala niya ang mukha ni Serene. Damon, bati ni Mike sa kanya. Sa totoo lang matagal niya na itong gustong sapakin sa ginawa nitong panluloko kay Serene. Mabuti na lang at palagi niyang napipigilan ng sarili na gawin ang bagay na iyon. Kundi baka basag na ang mukha nito. Bakit pumapasok ka pa kung wala ka rin namang ginagawa dito? Mapang-asar niyang sabi sa pinsan. Ang ngiti sa labi ni Mike ay mabilis na nawala. Mabilis siya nitong kinuwelyuhan. Kahit kailan ang yabang mo. Palibhasa alam mong paborito ka ni Lolo. Nagtitimpi nitong sabi sa kanya. Pero sana hindi na ito nagtimpi. Nang sa ganun makita ng mga tao sa kumpanya nila kung gaano kasama ang ugali ng kanyang pinsan. Mabilis niyang tinanggal ang pagkakahawak nito sa kanya. Nginisihan niya ang pinsan. Bakit nasasaktan ka? Totoo ba? Akmang susuntukin siya nito pero nginitian niya lang ang pinsan. Ang nakaamba naman itong kamao, mabilis nitong naibaba. Tinalikuran niya na ang pinsan. Habang nasa loob ng elevator, hindi niya maiwasang mapangiti. Hinding-hindi niya hayaan na mapunta dito ang kumpanya ng lolo nila. Masisira lang kasi ang pinaghirapan ng lolo nila kung kay Mike ito mapupunta. Samantala si Serene, nasa bahay pa rin ni Damon. Paano naman siya makakaalis kung mahina pa siya? Ma'am, magmerienda po muna kayo. Pumasok si Rita na may dalang merienda. Sabihin mo nga sa akin, gaano mo nakatagal na sinusunod ang lalaking yun? Masama ang tingin niya sa babae. Simula po nang makomatose kayo, ma'am. Matapat nitong sagot sa kanya. Bakit? Bakit mo siya sinusunod? Dahil alam ko pong totoong may paki siya sa inyo. Maagap nitong sagot. Pero, Ma'am Serene, kay Sir Damon po kayo safe. Mahal ko po kayo, ma'am, bilang amo ko. Hindi ko po susundin si Sir kung alam ko pong mapapahamak kayo dahil sa kanya. Natahimik siya. Nasaan nga pala ang lalaking yun? Pag-iiba niya ng usapan. Napangiti si Rita, ngunit saglit lang yun dahil sinagot na nito ang tanong niya. May aasikasuhin daw po saglit pero babalik rin. Bakit, ma'am? May gusto po ba kayong ipasabi sa kanya? Siya mismo ang gusto ko makausap. Pag-uwi niya dito muna siya papuntahin. Mabilis na tumango ang babae. Nagpaalam muna ito saglit sa kanya, tsaka iniwan sa loob ng kanyang silid. Habang ang matandang dilatore, nag-aalala pa rin sa apo nitong si Serene. Tinatawagan nga nito ang isa pa sa tagabantay ng apo na si Rita. Ngunit hindi ito sumasagot, kaya sobra-sobrang pangamba ang nararamdaman ng matanda. Dad, sabi ng maid, hindi daw kayo kumakain. Makakasama sa inyo yan. Hindi naman tumitigil ang mga pulis sa paghahanap sa apo nyo. Ani sa kanya ng anak, napatingin ang matanda sa anak na si Fredo. Mahal mo ba ang anak mo, Fredo? Diretsahang tanong niya. Dad, ano bang klaseng tanong yan? Dahil sa tingin ko, ang anak ninyong si Sabrina ang pinapaboran ninyong mag-asawa. Nagkakamali kayo, Dad. Pareho namin silang mahal. Hindi niya na pinakinggan pa ang anak, basta na lamang itong iniwan. Kaya si Fredo, naiwan na napapakuyom ang kamao. Kinahapunan, si Rita ang sumalubong kay Damon pag uwi niya. Sir, tinatawagan po ako ng lolo ni Ma'am Serene. Sinagot mo ba ang tawag? Umiling ang babae. Napabuntong hininga siya. Makikita niya din ang apo niya pero sa ngayon hindi muna. Si Serene, pag-iiba niya ng usapan. Pinapasabi niya po sa akin na kapag dumating kayo, sabihin ko daw po na gusto niya kayong... Hindi niya na pinatapos ang sasabihin ng babae. Kaagad niyang tinungo ang silid kung nasaan si Serene. Malakas na ba ang katawan mo? Tanong niya sa babaeng nakasandal sa may dulo ng kama. Mula sa may bintana,
Dumako ang tingin nito sa kanya. Hindi pa. Obvious naman, di ba? Kung malakas lang ako, nakaalis na ako dito. Gusto niyang mapangiti dahil sa sinabi ng babae, ngunit pinigilan niya ang sarili. Gusto mo raw ako makausap. Bakit mo ginagawa to? Diretsahan itong tanong. Saglit siyang natahimik. Mahirap ba ang tanong ko? Bakit ang tagal mong sumagot? May halos inis na tanong nito sa kanya. Kung sasabihin ko sa'yo, maniniwala ka ba? Wala ka pang ang sinasabi. Pambabara nito sa kanya. Hindi ka pa man naaaksidente. Niloloko ka na ng kapatid mo at pinsan ko. They're cheating behind your back. Tsak na hindi naniniwala ang babae kung salita lang, kaya kinuha niya ang cellphone sa bulsa para ipakita rito ang mga larawan ng pinsan niya at ng kapatid nito na magkasama. Nagkikita sila na hindi mo alam. Isa pa sa mga larawan na ipinakita niya ay yung kahalikan ni Mike, ang nakakatandang kapatid nito. Kitang-kita niya kung paano tumulo ang mga luha ni Serene na kaagad naman itong pinunasan. I don't want to say this to you dahil alam kong sobra ka masasaktan. Pero nilapitan ka lang ng pinsan ko dahil alam niyang soon, ikaw ang magmamana ng kumpanya ninyo. He doesn't love you. He only wants. Tama na! Sigaw nito sa kanya. Ang kaninang umiiyak nitong muka napalitan ng galit. Iwan mo na muna ako. Utos nito. Ayaw niya sanang iwan si Serene. Ngunit ayaw rin naman niya na sa kanya ito magalit. Bago tuluyang isara ang pinto, muli niyang minasdan ng babaeng tahimik na nasasaktan. Kaya mas lalong umusbong ang galit niya para sa pinsan. Kaya ipapangako niya sa sarili na hinding-hindi niya ito hahayaan na maging masaya, maging ang pamilya ni Serene. Tutulungan niya si Serene sa abot ng kanyang makakaya. Ma'am, ano pong inilalagay niyo sa tubig ni Sir? Tanong ng katulong kay Arlene. Ang ginang kasi ang nagpresinta na magdadala ng gamot at maiinom na tubig sa ama ng asawa nito. Pero pagbalik ng katulong sa kusina, nakita niya ang ginang na may inilalagay sa tubig na ipapainom sa matanda. Wala kang nakita. Wala kang sasabihin kay Dad. Subukan mo magsalita at matatanggal ka sa trabaho mo. Marami ka pang anak na nag-aaral, di ba? Napalunok siya sa takot. Ngayon, alis! Umalis ka dito! Natatakot niyang iniwan ng amo. Samantala ang ginang, napapangiti matapos itong iwan ng katulong. Tama na ang matagal niyang pagtitiis sa ugali ng kanyang father-in-law. Dapat nga matagal niya nang ginawa yun. Tutal, nasa iisang bahay lamang sila. Pero ngayon ay gagawin niya na. Kailan ka pa nagkaroon ng pakailam sa akin? Takang tanong ng matandang dilatore sa asawa ng kanyang anak. Ito kasi ang may dala ng mga gamot na iinumin niya. May mga ginagawa po ang mga katulong at gusto ko mapagsilbihan kayo kahit na ang tingin niyo sa akin ay walang kwentang ina. Anito sa kanya. Napailing na lamang ang matanda. Iwan mo na muna dyan. Mamaya ako na iinumin. Hindi pwede, Dad. Magagalit sa akin si Fredo kapag hindi kayo nakainom ng gamot niyo. Napipilitang kinuha niya ang mga gamot mula sa kamay ng manugang. Ngayong nainom ko na'y lumabas ka na. Utos niya sa babae. Sige po, lalabas na ako. Magpahinga na po kayo. May ngiting lumabas sa kwarto ang ginang matapos mapainom sa kanyang father-in-law ang tubig na hinaluan niya ng kung ano. Unti-unti kitang papatay na matanda ka. Tsaka siya tuluyang umalis sa harap ng pintuan nito, dala ang ngisi sa kanyang labi. Matapos ang ilang araw, unti-unting bumalik ang lakas ni Serene. Nang umagang yun, kasabay na siyang kumakain ni Damon sa may dining area ng mansyon nito. I need to know everything. Anya sa lalaki habang sila'y kumakain. Walang laman ang bibig niya habang ito, inuubos muna ang nasa bibig. I tell you everything. Lahat ng kailangan mong malaman. Pinunasan muna nito ang labi. Kamusta sila ngayon? Masaya ba sila? They already have a 4-year-old daughter. Pamangkin mo. Pamangkin mo din. Pinsan mo si Mike, di ba? Balik niya sa lalaki. Napangiti naman ito. Gusto mo bang makaganti sa kanila? Tanong nito sa kanya. Walang pagdadalawang isip siyang tumango dito. Then, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Hinahanap ba ako ng pamilya ko? Ang lolo mo. Bigla siyang nakaramdam ng pagkami sa kanyang lolo. Pero hindi niya pa ako pwedeng makita. Siya na mismo ang nagsabi nun. Kailangan,
Malakas na sirinang makakaharap nila sa sandaling magkaharap-harap kami. Ngumiti ito sa kanya. That's good. Samantala sa mansyon ng mga Delatore, patuloy ang panghihina ng matandang Delatore. Hindi pa rin ito makabangon ng umagang yun, dulot ng panghihina ng katawan. Nag-aalala naman ng katulong doon na nakasaksi ng paglalagay ng kung ano sa inumin nito. Dad, di pa rin kayo makakapasok ngayon sa kumpanya. Hayaan nyo na muna na akong mamahala habang wala kayo. Ani ng anak na si Fredo sa kanya. Kaya kung sinubukan itong bumangon, ngunit muli itong napahiga. Hindi nyo kaya, Dad. Kaya ako na muna at kapag kaya nyo na pwede naman kayong bumalik. Ang mahalaga ang kalusugan ninyo. Lumabas ang anak niya sa silid, naiwan ng matanda na napabuntong hininga. Samantala paglabas ni Fredo ng silid ng ama, bumungad sa kanyang asawang si Arlene. Imbis na mag-alala, ay mukhang masaya pa ito sa nangyayari sa biyanan. Nangihina na ba ang daddy mo? Tanong pa nito. Kumunot ang noo ni Fredo. Sabihin mo nga sa akin, may ginawa ka ba? Oh Han, don't pretend na hindi mo gusto na makita siyang ganyan. Alam ko matagal mo na rin gustong manghina siya, pero hindi ka makagawa ng paraan kung papaano. Kaya ako nang gumawa. Napaawang ang labi niya sa sinabi ng mahal na asawa. Anong ginawa mo? May diin niyang tanong. Unti-unti siyang manghihina dahil sa pinapainom ko sa kanya. Yumakap sa kanyang asawa, tsaka siya nito hinagkan sa pisngi. Soon, magiging sa'yo na ang kumpanya dahil ikaw ang anak. Sa'yo mapupunta ang lahat. Sa atin. Nagkatingin na ng mag-asawa. Ngiti ang sumilay sa labi ni Irene nang makitang wala namang pagtutol ang asawa sa kanyang plano. Malapit na. Malapit na nilang makuha ang mga gusto nila at walang sino man ang makakapigil sa kanila. Alam mo ba kung paano ko malalapitan ang anak ni Ate Sabrina at ni Mike? Tanong ni Serene kay Demon. Bakit? Gusto mo bang idamay ang bata? Bakit ko idadamay ang isang bata na walang muwang? Gusto ko lang makita ang bunga ng pagtataksil nilang dalawa sa akin. Kung yan ang gusto mo, bukas na bukas din sasamahan kita kung saan mo siya pwedeng makita. Nga pala, bakit mo ko tinutulungan? Kung tutuusin, ay pinsan mo dapat ang kampihan mo dahil kayo ang magkadugo. Kaya bakit? Hindi porke kakilala o kapamilya mo, ay sila lang ang kakampihan, lalo na kung mali. Bata pa lang kami, ayaw ko na kay Mike dahil masyado siyang ganid at gusto na kukuha ang lahat. Hindi ko nagugustuhan ang ginawa niya sa'yo. Paliwanag ni Damon sa kanya. Ang pamilya mo ba hindi ka nila hinahanap? Lolo ko na lang ang meron ako. Matagal nang wala ang magulang ko kaya walang maghahanap sa akin dahil binibisita ko rin naman si Lolo. Naitango niya lang ang ulo. Girlfriend? Wala ka bang girlfriend? At paano mo ko nakilala? Nang minsan kang dinala ni Mike sa kanila, nandun ako para dumalaw. Doon kita unang nakita. Muli ay sagot nito sa tanong niya. Lahat ng kanyang mga tanong, malinaw na nasasagot ng lalaki. Kinabukasan, magkasama silang umalis ni Damon sa bahay nito. Nagulat pa siya nang sa isang playground sila tumigil ng lalaki. Anong ginagawa natin dito? Tinuro nito ang isa sa mga batang naglalaro doon. That little girl. Siya ang anak ng ate mo at ng pinsan ko. Anito habang nakaturo sa batang masayang tumatakbo. Saglit siyang napaisip kung sila sana ni Mike ang nagpakasal. Sila sana ng lalaki ang may anak ngayon. Lalapitan mo siya? Bakit masama bang lapitan kong pamangkin ko? Bumaba siya ng sasakyan, ngunit may suot naman siyang cap upang hindi agad makilala. Hindi inaasahang habang tumatakbo, sa harapan niya nadapa ang bata. Tinulungan niya itong tumayo. Thank you po, magalang nitong sabi. Pansamantalan niyang nakalimutan ang kasalanan ng mga magulang nito sa kanya. Malaya niya ring napagmasdan ang mukha nito. Mas kamukha ng batang babae ang daddy nitong si Mike. He look like... Tumayo na siya tinalikuran ng bata. Narinig na lang din niya na tinatawag na ng bata ang yaya nito kaya hindi na siya lumingon pa. Hindi siya katulad ng mga magulang niya. Mabuti siyang bata. Anya kay Damon nang makabalik siya sa loob ng sasakyan. Pag-uwi ng batang si Nicole, kaagad itong tumakbo papunta sa mami nito. Bago kasi ito umuwi, dinadaan muna ito ng yaya niya sa playground
Kapag hindi kasi nasunod ang gusto ng bata, umiiyak ito ng pagkalakas-lakas, kaya pumayag na din ang ina nitong si Sabrina. "You're so pawi, sweetie. Yaya?" Tumingin si Sabrina sa yaya ng anak, pero nabalik din agad ang atensyon niya sa bata. "Mommy, yung babae sa playground, she looks like you." Pagbibida nito. Kumunot ang noo niya sa sinabi ng anak. Natigilan siya sa yaya nito. "Sinong babae ang tinutukoy ng bata?" "Hindi ko po alam, ma'am." Napairap siya't hindi nagustuhan ang nakuhang sagot mula sa katulong. "What did I tell you? Na huwag kang makikipag-usap sa stranger at lalapit sa kanila." Pagpapaalala niya sa anak. "Nadapa po ako, mami, but she helped me. She's so nice. Then I saw her face. She looks like you po." "Yaya, bihisan mo na si Nicole." Kumapit naman ang bata sa yaya nito. Siya ang naiwang mag-isa sa sala. Napailing na lang siya. Normal lang naman ang magkaroon ng kamuka at baka nagkamali lang ng tingin ng anak niya. "Sa'yo na ba ipapasa ng lolo mo ang kumpanya ninyo?" Kinahaponan pag-uwi ni Mike, yun ang bungad sa kanya ng asawang si Sabrina. "Not yet. At isa pa, alam mo naman na may pinapabura ng lolo ko, si Damon." Inis niya pang sabi sa asawa, pero ngumiti lang ito, tsaka dahan-dahan na kumandong paharap sa kanya. Sinakop ng labi nito ang kanyang labi. Gumanti naman siya ng halik sa babae na mas mapusok pa sa halik nito. Unti-unting lumalim ang halikan nilang dalawa hanggang sa kinailangan na siyang itulak ng mahina ng asawa para iyon ay matigil. "Ang lolo mo kamusta? Hindi pa rin ba niya ipinapasa ang pamumuno sa kumpanya ninyo? Nihintay na magising ang apo niya ngayon ay wala na?" Tanong niya sa asawa. "I know soon it will be ours. And about Serene, I hope she's dead by now. I'm still scared, you know, na baka kapag nagkita kayo iwan mo ko." Natawa siya sa sinabi ng babae. Hinawakan niya ito sa leeg para muling halikan, para muling sakupin ang labi nito. "You are my wife now, Sabrina. And you know how your body makes me crazy." Ngiti na lang ang sumilay sa labi nito matapos niyang halikan. "Sir, nasabi niyo na ba kay Ma'am Serene kung sinong responsable? Kung bakit siya na-aksidente?" Nang umagang yun ang tanong ni Rita kay Damon. Lingid sa kaalaman ng dalawa na nasa may hagdanan lang si Serene at rinig na rinig ang kanilang usapan. "Not yet. Pero sir, kailangan niyang malaman na ang sarili niyang kapatid ang may kasalanan kung bakit siya nakoma ng ilang taon. May ugali talagang mga agaw ang ate Sabrina niya, pero hindi inaasahan ni Serene na magagawa din pala nitong pumatay ng tao." "Si ate Sabrina ang bumangga sa akin?" Noong nabangga siya, hindi niya nakita ang mukha ng taong nasa loob ng sasakyan. Pagkagising niya mula sa pagkakakoma, hindi niya rin agad na usisa ang tungkol sa bumangga sa kanya. Dahil labis nga siyang nasaktan sa nalaman tungkol kay Mike at sa kanyang ate. "Siya nga," simpleng sagot ni Damon sa kanya. Gustong gusto niya talaga akong mawala para mapunta ng tuluyan sa kanya si Mike. Pero ngayon, isaksak niya sa baga niya ang asawa niya. May sasabihin sana sa kanya ang lalaki, kaso ay may biglang tumawag dito. "Mayroon pa ba akong hindi alam, Rita?" Tuluyan na siyang bumaba at nilapitan si Rita. "Alam ng magulang mo ang ginawa ng ate mo." Nalipat ang tingin niya kay Damon na tapos nang sagutin ng tawag. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi alam kung paano magre-react sa nalaman. "And they choose to protect your sister. Iba ang pinaako nila sa kasalanan na ginawa ng kapatid mo para hindi makulong ang anak nila." Mahina siyang natawa. "Anak din naman nila ako, di ba?" Hindi makapaniwalang tanong niya. Masakit na malaman na nagpakasalang dati niyang nobyong si Mike at ang kanyang ate. Pero mas masakit na malaman na hanggang ngayon may pinapanigan pa rin ang kanyang mga magulang, ang ate Sabrina niya. "Aalis na muna ako. You stay here. Hindi ka pwedeng umalis na mag-isa. Hintayin mo ang pagbalik ko." Ani ng lalaki tumalis na ito. Nang makaalis si Damon, doon siya nakaramdam ng panghihina. Inalalayan siya ni Rita papunta sa may sofa. "Ma'am, nandito po kami. Hindi namin yun magagawa sa inyo." Ani Rita sa kanya, pero hindi na muna lang siya nagsalita. Natili muna siyang tahimik at napaisip kung ano bang nagawa niyang mali sa pamilya para tratuhin siya ng ganun.
Pagdating naman ni Damon sa kanilang kumpanya, siya na lamang ang hinihintay ng mga tao sa loob ng conference room. Nandito na ang isa ko pang apo. Natutuwang sabi ng kanyang lolo. Napatingin siya sa Tito Mark at Tita Karina niya. Napairap ang tiyahin niya ngunit hindi niya na lamang pinansin at naupo na. Nakapili na ba kayo ng hahalili sa inyo? Tanong ni Mike sa kanyang lolo. Oo, nakapili na ako. Sagot naman ito. Nagkatinginan ng mga board members maging ang mga magulang ng kanyang pinsan. Sino ang papalit sa inyo, Dad? Na-excite pang tanong ng kanyang Tito Mark. Tumingin sa direksyon niya ang kanyang lolo. Ang apo kong si Damon ang napili ko. Hindi na yun kinagulat ng mga board members bagkus napangiti na lamang ang mga ito habang ang pinsan niyang si Mike ay napatayo pa. Bakit si Damon, Lo? Buong buhay ko wala akong ibang ginawa kundi ang patunayan ng sarili ko sa inyo. Dahil ba wala na ang mga magulang niyan? Kasalanan ba naming maaga siyang naulila? Huwag mong idadamay ang mga magulang ko rito. If you're not the chosen one, it's not my problem anymore. Walang emosyong sabi niya. Paborito niyo si Damon, kaya siya ang pinipili ninyo. Mike anak, tama na. No ma'am, it's unfair. I said stop it, Mike. Muli ay saway dito ng ina. Ayaw na tuluyang mapahiya ang anak. Magkakasamang umalis ang tatlo. Kaya sila na lang ang naiwan sa loob ng conference room. Congratulations, iho. Bati sa kanya. Ngiti lang ang naging tugon niya sa mga ito na may kasamang pakikipagkamay. Thanks, Lo. Anya sa kanyang lolo. Alam mo, naging patas ako sa inyong dalawa ni Damon. Ikaw ang pinili ko dahil sa iyo ko nakikita na magiging maganda ang future ng kumpanya. Sana lang ay matanggap ng pinsan mo ang naging desisyon ko. Alam naman ni Mike sa sarili niya kung bakit hindi siyang napili. Napatango na lang ang kanyang lolo. Hindi niya talaga ma-imagine kung anong magiging lagay ng kumpanya nila kung si Mike. Wala nga itong masyadong ginagawa sa kumpanya at pinapagawa sa ibang trabaho. Siguro ay alam ng lolo nila ang tungkol doon na hindi na lamang nito sinabi. Samantala sa mansyon ng mga Delatore ay dumagdag pa sa panghihina ng katawan ng matandang Delatore ang pangungulila nito sa mahal na apo. Nagpunta doon ng mga pulis na nag-iimbestiga para sabihin na wala pa rin silang lead sa kung sino ang kumuha sa apo ng matanda. Mas lalo tuloy itong nanghina at inutusan ng mga pulis na lumabas na lamang. Pag-uwi ni Damon, hindi nito inaasahan na lasing si Serene ng kanyang maabutan. Hindi naman ganun kadami ang nainom ng babae ayon kay Rita. Ngunit sadyang mabilis lang talaga itong nalasing kahit na kaunti pa lang ang naiinom. Paano nila nagawa sa akin yun? Nagawa nila akong pabayaan habang masaya sila kasama ang paborito nilang anak. Paano naman ako? Anak din nila ako, diba? Lumuluhan itong sabi. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Anya sa babae. Sinubukan niya itong alalayan pero tinulak lang siya nito palayo. Hindi mo ko kalaban. I'm here to help you. Bakit nga? Tutumba sana ang babae. Mabuti na lamang at nasalo niya ito. Lalapit sana si Rita para tumulong pero sumenya siya rito na kayang-kaya niya. Gusto kong matapos ang kasiyahan nila. Gusto kong sila na lang ang lumuha. Habang buhat niya si Serene kung ano-ano ang sinasabi. Pagdating nila sa kwarto nito, nilapag niya na doon ang babae na kung ano-ano pa rin ang sinasabi. Kung sana lang ay siya ang nakilala nito at hindi ang pinsan niya. Hindi nito kailangan na masaktan ng ganoon. Kamahal-mahal naman ako, diba? Tanong nito pero nakapikit na. Sobra. Sagot niya pero wala siyang nakuhang sagot dahil ang kausap ay nakatulog na. Napapangiting kinumutan niya ang babae pero bago ito iwan sa loob ng silid, hinagkan niya muna ang noo nito. Kinaumagahan, nagising si Siri na sobrang sakit ng kanyang ulo. Naalala niyang nag-inom nga pala siya kagabi pero nagawa lang naman niya yun para mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman dahil sa ginawa sa kanya ng sariling pamilya. Malapit na ang birthday ng ate Sabrina mo. Anong regalo ang gusto mong ibigay sa kanya? Nagulat siya nang pumasok si Damon at bigla itong nagsalita. Gusto kong malaman ng lahat ang nagawa niya at ako mismo ang makasaksi nun. Then,
We'll attend that and we'll give her the best gift ever. Dad, what's happening to Lolo? Tanong ni Sabrina. Dumalaw kasi ito sa lolo niya. Napatingin lang ang daddy niya sa mami niya, kaya napatingin din siya dito. Konti na lang mawawala na ang lolo mo at iisipin ng lahat na sakit ang kinamatay niya. What do you mean? Ibinulong naman sa kanya ng ina ang ginagawa nito. Ngunit imbis na sawayin ng ina, napangisi lang si Sabrina na halatang nagugustuhan rin ang nangyayari. Mabuti pang mawala na nga siya. Hindi niya magawang maging masaya para sa akin. At kapag nawala siya, sa atin na mapupunta ang lahat dahil tayo na lang ang pamilya niya. Wala na rin naman na si Sirin. Mas lalong napangiti ang mag-ina. Rinig na rinig naman ang katulong ang usapan. Gusto niyang magsumbong ngunit kanino? Kanino siya magsusumbong? Kung ang mabait na apo ng matanda, hindi alam kung sino ang kumuha. At wala rin dahil comatose ito. Hiling niya lang na sana manatiling malakas ang katawan nito. Sino siya? Kinahapunan ay may iniharap na tao si Damon kay Sirin. Hindi niya ito kilala, kaya yun agad ang naitanong niya. Siya ang tutulong sa akin. Ang asawa ko po ang driver na umako sa kasalanan ng kapatid niyo. Kaya siya po ang nakakulong ngayon. Pero dahil kay Sir Damon, maayos po ang lagay niya sa kulungan. Dumako ang tingin niya kay Damon na seryoso lang ang muka. Handa mo kong tulungan? Oo, ma'am. Napilitan lang po ang asawa ko na akuin ang kasalanan ng kapatid niyo dahil sa laki ng utang niya sa daddy ninyo. Kung ganun, ihanda mo ang sarili mo. Nasabi niya na lamang sa babae na tumangulang. Anak, anong gusto mong regalo sa birthday mo? Tanong ni Arlene sa anak na si Sabrina. Hindi pa rin kasi umaalis ang babae sa mansyon ng kanyang lolo. Ang anak kasi nito ay nasa biyanan. Mapunta sa atin ang lahat ng pinaghirapan ni lolo. That's all I want. At mapunta naman kay Mike ang company nila. Tugon nito sa ina. Nagustuhan ng ginang ang sagot ng anak. Habang ang kanyang asawa, tahimik lang pero alam niyang ganoon rin ang gustong mangyari. Pero nakuha na ng pinsan ng asawa mo ang kumpanya nila, di ba? Nagsalita na ito. Napatingin sa Ginoo ang mag-ina. Hindi pa ba nasasabi ng asawa mo sa'yo? Umiling siya. Walang sinasabi sa kanyang asawa. Pero yun ba ang dahilan? Kaya hindi maganda ang mood ng asawa at siyang napagbalingan sa kama? Kung ganun hindi talaga patas ang lolo nila. Gaya ni lolo pagdating sa amin ni Sirin. Dismayado niyang sabi, Don't stress yourself, my daughter. Malapit na ang birthday mo. Napangiti na lamang siya. She can't wait for her birthday. Mabilis na sumapit ang kaarawan ni Sabrina. Ilang pagbati ng mga natatanggap niya mula sa mga kaibigan na nandoon para makisaya. Kung hindi siya niyayakap, ay bumibeso ang mga ito sa kanya. Walang pagsidla ng saya ng kanyang puso, lalo pat wala na ang kapatid na kahati niya palagi sa atensyon ng ibang tao. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nakakulong ang asawa ko. Lahat ng tingin ay dumako sa babaeng kadarating lamang. Nakaturo ito kay Sabrina, nakatabi ng kanyang mga magulang. Dad, anong ginagawa niyan dito? Tanong niya sa daddy niya. Ikaw ang bumangga sa kapatid mo na pinaako niyo lang sa asawa ko dahil may utang siya sa mga magulang mo. Ikaw ang may gustong mamatay ang kapatid mo. Nalipat ang tingin ng mga bisita kay Sabrina. Inutusan niya na mga bantay na lapitan ng ginang pero bigla na lamang namatay ang mga ilaw. At nang magbukas yun, wala na ang babae sa kaninang pwesto nito. May nakapasok na baliw. Sorry sa istorbo. Hindi na naging mahigpit ang security. Sabi ng mami niya sa mga bisita. Pero nagsimula na ang mga bulungan sa loob ng bulwagan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Dumako ang tingin niya sa asawang si Mike at sa mga magulang nito na kasama na nilang namomroblema. Samantala sa mansyon ng mga delatore ay naiwan doon ng matanda. Hindi isinama ng pamilya dahil ayaw nila't isa pa'y nangihina na nga ito. Ma'am Sirin, hindi makapaniwala ang katulong na si Linda nang siya ay makita. Hinayaan niya lang ito na siya yakapin. Close kasi talaga si Sirin sa lahat. At gusto niya nang makita at makasama ang kanyang lolo. Kaya hindi na siya makakapaghintay pa ng tamang oras. Ang lolo, tanong niya dito. Hindi agad dito nakasagot. Napaiwas pa ng tingin. Bahagya siyang kinabahan. Bakit?
May nangyari ba kay Lolo? Sumagot ka. Nauubusan ng pasensya niyang sabi. Ang lolo po ninyo, unti-unting pinapatay nila, ma'am. Akala po ni Sir ay dahil sa sakit niya. Pero hindi niya alam may isinasama na si Ma'am Arlene sa pinapainom sa kanya. Gusto po nilang mamatay na ang lolo ninyo. Mabilis niyang tinungo ang kwarto ng kanyang lolo. Doon niya ito nakita na nakaratay sa kama. Nanikip ang dibdib ni Serene at mas lalong umusbong ang galit niya sa mga magulang. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa natutulog niyang lolo. Nang biglang nagmulat ang mata ng matanda. Serene, apo ko. Gulat nitong tanong. Ako nga po, lolo. Nandito na po ako. Anya habang hawak ang kamay ng matanda. Sino? Sinong kumuha sa'yo? Hindi na po mahalaga yon. Ang mahalaga, maialis ko po kayo dito. Sumama po kayo sa akin. Hindi kayo ligtas dito. Serene, we need to go. Si Damon na pumasok na rin pala. Sabi kasi ng lalaki, hihintayin siya nito na bumalik sa labas. Siguro dahil natagalan siya, kaya pumasok na rin ito sa loob ng mansyon. Sino siya, apo? Pero imbis na sagutin ang tanong, magkatulong nilang ibinangon ni Damon ang kanyang lolo. Sumama na kayo sa amin. Anya kay Ate Linda na nagsabi kung anong ginagawa sa kanyang lolo. Agad naman itong kumilos. Sinarado ang pintuan ng kwarto matapos nilang makalabas doon. Ikaw ba na lalaki ka ang kumuha sa apo ko? Tanong ng matanda kay Damon pero nag-focus lang ito sa pagmamaneho. Nasa may shotgun seat siya habang sa passenger seat katabi ng lolo niya si Ate Linda. Birthday ngayon ng Ate Sabrina mo. Pagpapaalala ng lolo niya, ngunit wala itong nakuhang sagot mula sa kanya. Habang ang party ni Sabrina ay mabilis na natapos dahil sa nangyari. Inis na inis si Sabrina na umuwi kasama ang asawa at anak sa bahay nila. Habang ang mag-asawang Arlene at Fredo ay sa mansyon kung saan gulat na gulat ang mag-asawa nang mapag-alamanan at ibalita sa kanila na bigla daw nawala ang matanda. Ano? Ano bang pinagagagawa nyo? Bakit nawala si Dad? Galit na tanong ni Arlene. May CCTV naman sa mansyon at tsinekyo ng asawa niya ngunit wala ring kwenta dahil pinutol ang kable. Si Linda, ang walang yang katulong na yon. Tanong pa niya pero walang nakasagot. Wala rin si Linda nang siyang nakakita sa unang beses na may ginawa siya sa inumin ng matanda. Sino namang kukuha kay Dad? Ang asawa niya na namomroblema na rin. Sinabi ko na sa'yo na maglagay tayo ng tagabantay pero ayaw mo makinig. Kesyo aksayado sa pera at hindi naman kailangan. Paninisi niya sa asawa na napahilot na lang sa sintido. Agad niyang pinaalam sa anak na si Sabrina ang nangyari. What, Ma'am? Why is this happening to us? Is this our karma? Pag-hysterical ng anak niya. Pwede ba hindi nakakatulong? Ang dami-dami pang sinasabi ng anak niya kaya naman pinatay niya na ang tawag. Pero sino? Sino ang pwedeng kumuha sa biyanan niya? Posible bang si Serene? Ayos na ba ang anak niya kaya ito biglang nawala sa ospital? Sa sobrang pag-iisip, sumakit ang kanyang ulo at napaupo sa sofa. Agad siyang dinaluhan ng asawa. Dito, ligtas kay Lolo para hindi kayo unti-unting patayin nila Mami. Anong sinasabi mo, Iha? Takang tanong ng matanda nang nasa loob na sila ng kwartong pinagdalhan nila dito. Si Ma'am Arlene po, may inilalagay po siya sa tubig na iniinom ninyo. Kaya kayo patuloy na nanghihina. Hindi po dahil sa sakit nyo. Sabi ng katulong dito. Hindi kaagad nakapagsalita ang lolo ni Serene. Labis na pagkabigla ang naramdaman nito. Alam kong hindi maganda ang ugali ng mami mo. Pero hindi ko inaasahan na magagawa niya to sa akin. Nakaramdam ng labis-labis na pagkaawa siya sa kanyang lolo. Nilamon na po sila ng kasakiman. Sabi niya na lamang. Napatingin ang lolo niya kay Damon. Hindi pa nasasagot ang tanong ko. Iho, bakit mo kinuha ang aking apo sa hospital? I want your granddaughter to be safe, sir. Pinsan po ako ng asawa ng apo ninyong si Sabrina. But we're different. And sa hospital, hindi siya ligtas dahil anumang oras maaaring may taong pumatay sa kanya. May gusto ka ba sa apo ko? Kaya mo ginawa yun? Lo, wala. Hindi niya. Yes, I like your daughter, sir. The first time I saw her, nagustuhan ko na siya. Gulat ang bumalatay sa mukha ni Serene.
Kung ganun ay mapagkakatiwalaan kita. Lo, maiwan na po muna namin kayo. Ani at hinila si Damon palabas ng silid. Si Ate Linda naman at Rita naiwan sa loob para bantayan ng kanyang lolo. Habang siya hindi malaman kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para hilahin si Damon. Ano yung sinabi mo? Did you just say it para pagkatiwalaan ka ng lolo ko? What I said is true, Sirin. I've been liking you for years. Kahit noong wala kang malay at koma, hindi naging hadlang para magustuhan kita. How I wish na sana tayong dalawa na lang ang agad na nagkakilala para walang nangyaring masama sa'yo. Natameme si Sirin at hindi alam ang sasabihin. But I won't force you to like me too. I just hope that after this, I will have my place in your heart. Matapos ang sinabi nito, tumalikod na si Damon. Gusto niya itong tawagin para makausap ulit. Ngunit nahihiya naman siya kaya hindi niya na yung nagawa. Lingid sa kaalaman ni Sirin na napapangiti si Damon matapos nitong umamin. After years, nagawa niya ring umamin. Noon ay hindi niya pinilit at nagmasid lang siya sa malayo dahil hindi pwede. Pero ngayon, hindi niya na kaya pang pigilan ng sarili. Ngayon pa nawala ng relasyon si Sirin at ang kanyang pinsan. Noong gabing yon, hindi makatulog si Sirin. Hindi niya alam kung paano makakatulog pagkatapos ng ginawang pag-amin ni Damon sa kanya. Ibig sabihin habang wala akong malay binabantayan niya ako? Para siyang ewan na tinatanong ang sarili at kapag sumasagi ang pwedeng senaryo sa kanyang isip, hindi niya maiwasang makaramdam ng iba. Kinabukasan, maaga siyang nagising para i-check ang lolo niya pero tulog pa ito. Nauna na siyang bumaba. Successful ang pagsira ni Mrs. Santos sa party ng kapatid mo kagabi. Pinag-uusapan ng ate Sabrina mo ngayon. And she deserves. May kakilala ka bang general? Gusto mo bang ipahuli na sila? Ngiting tanong nito. Oo, para hindi na sila makapaminsala pa ng iba. Ikaw lang naman ang hinihintay ko. Nakahanda na ang lahat maging ang lugar kung saan sila ikukulong. Pero hindi ba mas maganda na nandoon ka sa sandaling hulihin sila? Mabilis itong humakbang palapit sa kanya. Tingin niya matapos umamin ng lalaki, talagang lumakas na ang loob nito. Nakipagtitigan nito sa mga mata niya. I really want all of this to end for you to be happy. Anitong nakatingin pa rin sa kanyang mga mata. Tumaas ang kamay ni Damon at hinaplos ang pisngi niya. I want to see the happy Sirin, yung ekspresyon na mukha mo noong una kitang nakita. Napaiwas siya ng tingin, ngunit hinawakan nito ang kanyang baba. Nabalik ang tingin niya sa lalaki. You deserve all the happiness in this world. All of it. At hindi pa ito nakontento, niyakap pa siya nito. Yes sir, nagawa niyo na ring umamin. Napatingin silang dalawa kay Rita na pinapanood pala sila. Mahina niya itong naitulak. Si Damon naman, ngumiti lang sa kanya. Prepare yourself. You'll face them later. Tumango lang siya, tinalikuran na si Damon bago pa siya tuluyang manghina dahil sa pinaggagawa nito. Napahawak si Sirin sa kanyang dibdib kung saan matatagpuan ang kanyang puso. Kay bilis ng tibok noon na animoy gustong lumabas. Kasama si Damon, nagpunta si Sirin sa mansyon ng kanyang lolo. Saktong-sakto pa lang dating nila dahil nandoon ang lahat. Sirin? Gulat na gulat ang kanyang ate. Bakit? Inaasahan ba nito na haba pa ang kanyang pagkakakoma? O hindi na magigising? Why ate? Hindi mo ba inaasahan na makakaharap mo pa ang kapatid na binangga mo? Mapang-asar niyang tanong. Ang gulat nitong muka, mabilis na napalitan ng galit. I don't know what you're talking about. Baka yan ang epekto sa'yo ng pagkakakoma mo. I can't believe na may kapatid at mga magulang ako na mga kriminal. Walang kagatol-gatol niyang sabi. Sino ka para pagsalitaan kami ng ganyan? Ang mami niya na noon pa lang, hindi niya nakasundo dahil hindi sila pareho ng pag-uugali. Mabuti kasi ang kanyang puso, habang ito naman may kagaspangan ng ugali. Anak niyo rin ako, ma'am. Anak na palagi niyong hindi pinapaboran dahil si ate lang ang mahal niyo. Dahil siya, kaya kayong sundin. Kaya niyang maging masama. Pero ako, hindi ko kaya kasi hindi ako katulad ninyo. How dare you! Lalapitan sana si Sirin ng ina para sampalin pero pinigilan ito ng daddy niya. Habang si Damon naman, humarang para kung sakali hindi siya ang masaktan. So ikaw pala ang kumuha kay Sirin?
Si Mike ngayon lamang ito nakapagsalita, dulot na rin siguro ng pagkabigla. Kahit kailan, buwisit ka talaga sa buhay kung gago ka. Dagdag pa nito pero mahina lang natawa si Damon. Why? Gusto mo na ba ulit si Serene? Dahil sa kanya na mapupunta ang kumpanya nila. Pangaasar pa sa pinsan. Ano ba kasing ginagawa niyo dito? Sumabat na ang kanyang ate Sabrina. Actually, that's a good question. Bakit nga ba kami nandito? Anya't kunwari pang nag-isip. Serene, tawag sa kanya ni Mike, ngunit tinignan niya lamang ang lalaki. It seems that you two are very... Yes, we are very happy, especially when we do it, my dear sister. Ikaw kasi hindi mo kayang ibigay ang sarili mo dahil masyado kang nagkukunwaring santa. Kaya sa akin napunta si Mike. Ang ate Sabrina niya. Sayong-sayo na si Mike, ate. Total mag-asawa naman na kayong dalawa. Balik niya dito, kaya mas lalo itong naubusan ng pasensya. Ano ngang ginagawa niyo dito? Sigaw nito. Lumingon si Damon sa may likod at kasabay nun, pagpasok ng mga pulis. Anong ibig sabihin nito? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang mami. Gulat na gulat ito lalo na nang ang unang pusasa ng mga pulis ay ang kanyang ate Sabrina. What the hell is this? Galit na galit ito, lalo na nang tuluyang mapusasa ng mga pulis. Hindi niyo pwedeng gawin yan sa anak ko. Apila ng kanyang mami. Don't worry ma'am, hindi lang naman si ate. Pagkatapos sa ate niya ay ang mag-asawa naman ang pinusasa ng mga pulis. Is this a sort of revenge? Tanong pa ng ate niya. Hindi pa nilalabas ang mga ito. No ate, this is justice. May diin niyang sabi. Napatingin siya kay Mike na may posas na rin dahil maging ito'y may alam sa nangyari sa kanya. Bukod pa doon, nalaman niya mismo kay Damon na sangkot ang pinsan nito sa illegal na mga gawain kung saan ang mga kasama nito ay nahuli na. Serene, my daughter, don't do this to us. Natawa siya. Ngayon ma'am, anak niyo na ako? Mga magulang mo kami, ang ate mo. Sagot naman ito. Mga magulang ko nga kayo at si ate Sabrina ate ko. Pero imbis na kayo ang unang magtanggol sa akin, kayo pang nagpahamak. At hindi ko nahahayaan na pati ang iba magawan nyo ng masama. Hindi ko rin palalampasin ang ginawa nyo kay Lolo. May sasabihin pa sana ang mami niya, ngunit hindi na nito natuloy pa dahil binitbit na ito ng mga pulis. Nang silang dalawa na lamang ni Damon ang nasa loob ng mansyon, niyakap siya ng lalaki. Nakaramdam ng kapanatagan si Serene. Tapos na. Anya't dala na rin ng damdamin, yumakap siya dito pabalik. Pagkatapos ng hulihan, bumalik na sila ni Damon sa bahay nito. Kamusta ma'am? Lumapit si Rita, maging si ate Linda ay ganun din. Nahuli na sila. Ma'am, ang lolo po ninyo hinahanap kayo. Wala na siyang sinabi, agad tinungo ni Serene ang kanyang lolo. Saan ka ba nanggaling apo? May tampo nitong tanong. Sinabi niyang nahuli na ang mga magulang niya at ang kapatid niya. Hindi nga ito makapaniwala na mismong ate Sabrina niya ang bumangga sa kanya. Pero nagpapasalamat ang lolo niya na tapos na ang lahat ng yun at ngayon buhay silang dalawa at magkasama. Iho, tawag nito kay Damon na nakasilip pala. Salamat sa pagtulong sa aking apo. It's my duty to protect the one that I love, sir. Ngiti-ngiti tuloy ang lolo niya na animoy kinikilig sa kanilang dalawa ni Damon. Pero nakakapagtaka pa ba na ang sinabi na nito ay mahal siya? Hindi na dahil ayon na rin sa lalaki, matagal na siyang gusto. Ang normal na pagkakagusto, umaabot lang ng buwan pero kung taon na, pagmamahal na ngayon. Kaya eto na naman ang puso niya sa mabilis na pagtibok. I can't believe na may kinasasangkutang illegal ang anak mo. Dad, tulungan niyo ko ilabas ang apo niyo. Pumasok sa loob ng bahay ang tito Mark niya kasama ang kanyang tita Karina na sobrang sama ng tingin sa kanya. Ikaw ang nagpakulong sa anak ko. Hindi pa ba sapat na ikaw na ang CEO ng kumpanya? Galit na galit ang tita niya, ngunit ayaw niya itong patulan. Baka kasi kung ano ang kanyang masabi. Dad, hindi pa ba sapat na pinagkaitan niyo nangangapo ninyo? Hahayaan niyo pang mabulok sa kulungan? Anang tito Mark niya. Wala sa akin ang problema. Kaya naging ganun ang anak niyo. Huwag niyo akong sisihin. Si Damon ang napagtuunan ko ng pansin dahil maagang nawala ang mga magulang niya. Pero si Mike,
Meron siyang kayo na dapat na gumabay sa kanya. Naging patas ako. Parati akong patas pagdating sa kanilang dalawa. Ngunit iba ang tingin ng anak niyo na ang pinsan niya. Palagi kong pinapaboran. Dahil baka yun rin ang sinasabi niyo sa kanya. Imbis na turuan niyo siya at paliwanagan ng mabuti. Hindi lalaking ganun ang apo ko kung maayos niyo siyang nagabayan habang lumalaki. Pero inuna ninyo pa ang ibang mga bagay. Sumagi sa isip ni Karina na noong bata pa ang anak, palagi niyang sinasabi na kailangan itong galingan dahil kalaban nito si Damon dahil ito ang paborito ng lolo ng bata. Natahimik ang mag-asawa. Tulungan niyo ko, Dad. Tulungan niyo ko ilabas ang apo ninyo. Pakiusap ng Tito Mark niya. May kasalanan na dapat pagbayaran ng inyong anak at hindi ko siya magagawang tulungan. Bagsak ang balikat ng Tito Mark niya. Nangihinang umalis doon ng mag-asawa. Tingin ko naman, hindi sila gagawa ng paraan para matulad sa anak nila. Wika ng lolo niya, napatangulang si Damon. Pwede po bang pagdalaw ko kay Mike ay magkasama tayong dalawa? Walang pag-aalinlangan na tumango ang kanyang lolo. Oo naman na po. Pag-uwi niya kinahaponan matapos ang trabaho sa opisina, si Serene ang bumungad sa kanya. Nakita ko ang mga pictures sa kwarto mo. May pagka-stalker ka pala. Pabiro nitong sabi sa kanya. Huwag kang mag-isip ng iba. I just want it there. Hindi kita. Wala akong sinasabi. Ang pamangkin pala natin, nasaan siya? Ang mga magulang ni Mike ang nag-aalaga sa kanya. Napatangulang ito. Akmang aalis sana ang babae pero hinawakan niya ang kamay nito. Muling napaharap si Serene sa kanya. Bakit? Tanong nito habang titig na titig sa kanyang mga mata. I can't wait to be your husband. But I know wala ka pang nararamdaman sa akin. Ayoko rin napilitin ka kung hindi mo pa naman ako gusto. Anya sa babae hanggang sa dumako ang tingin niya sa labi nito. Pupuntahan ko lang si Lolo. Pinilit nitong hindi mautal. Napangiti na lang siya sa sinabi ng babae. Kinabukasan, kasama siya ni Serena dumalo sa mga magulang at ate nito. Pagkatapos mo kaming ipakulong, dadalaw-dalaw ka dito. Galit na galit ang ate Sabrina nito, kaya humarang na siya sa takot na baka masaktan ng babaeng mahal niya. Gusto ko lang malaman kung pinagsisisihan niyo na ba ang mga kasalanan ninyo. Simpleng sabi ni Serene sa mga ito. O para makita kaming nahihirapan dahil sa ginawa namin sa'yo. Tanong ng ginang sa anak. Na bata pa lang ako, labis-labis ng pagmamahal ko sa inyo, ma'am. Kahit hindi ko ramdam na mahal niyo ko. Kasi hindi ko kayang sundin ang lahat ng utos niyo, hindi gaya ni ate. I thought nung makilala ko si Mike, sa kanya ko makukuha yung pagmamahal na hinahanap ko sa inyo. But it ends up na gusto niya lang ako na gamitin. Paglalabas ng sama ng loob ng babae sa mga magulang. Si Lolo, sa kanya ko naramdaman ng pagmamahal na sa inyo ko dapat nakukuha. Pero gusto niyo pa siyang mawala. Tahimik lang na nakikinig ang mami at daddy ni Serene sa sinasabi ng anak. I was deeply hurt na binangga na nga ako ni ate. Pinili niyo pang pagtakpan siya dahil siya talaga ang anak na mahal niyo. Pero anak niyo rin ako eh. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na hinayaan niyo silang dalawa ni Mike na pagtaksilan ako. Kahit alam niyong mahal na mahal ko si Mike. But I'm here para patawarin kayo kahit na hindi pa naman kayo humihingi ng tawad dahil gusto ko na lumuwag ang dibdib ko. May tumulo ng luha sa mga mata nito. Tsaka ito napatayo, kaya napatayo na rin siya. Yun lang po, taalis na ako. I hope na habang nasa loob kayo magbago na kayo. Tumalikod na silang dalawa ni Serene nang biglang magsalita ang daddy nito. Alagaan mo ang anak namin, iho. Wag na wag mo siyang hahayaan na masaktan. Anang daddy ni Serene, nilingon niya naman ang Ginoo. Makakaasa po kayo na hindi siya masasaktan dahil nandito ko para protektahan siya. Nakita pa niyang lumuluha ang mami at ate ni Serene, ngunit hindi na iyon nakita pa ni Serene na nauna nang maglakad. Shh! Pagpapatahan niya sa babae habang yakap-yakap. Nang bitiwan niya ito, nagkatitigan silang dalawa at nagulat na lang siya sa sunod nitong ginawa. Thank you for everything. For loving me. Wika nito matapos haggan ng kanyang labi. Bagamat saglit lamang yun, ngunit grabe na ang naging epekto sa kanyang sistema. Ano pang ginagawa niyo dito? Isinama mo pa talaga si Lolo? Nakaupo si Damon at ang lolo niya sa harap ni Mike. Kinabukasan, ito naman ang dinalaw niya.
Gusto lang namin malaman kung kamusta ka na dito, Apo. Malakas lang na tumawa ang kanyang pinsan. Really, Lo? Pero hindi niyo ako magawang ilabas dahil ano? Natatakot kayo na baka mapatay ko yung paborito ninyong apo? Sobrang sama ng tingin nito sa kanya. Hindi namin kasalanan kung bakit nandyan ka. Ikaw ang nagdala sa sarili mo dyan. Shut up, Damon! Mas lalo itong nagalit. Kung may dapat mang maiinggit sa ating dalawa, ay ako yun, Mike. Dahil ikaw may mga magulang ka pa habang ako'y wala na. Natahimik ang kanyang pinsan. Maybe deserve mo. Pero hindi ito magawang tumawa. Hindi maganda mga ginawa mo, Mike. At sana mapagtanto mo yun. Pero kung maipagpapasalamat ako sa'yo, yun ay dahil nakilala ko si Sirin dahil sa'yo. Mas lalo itong hindi nakapagsalita. If you don't want us here, then we'll go. Tumayo na siya pero ang lolo niya, niyakap ang apo nito. At habang nakatayo, nakita niya kung paano unti-unting lumalambot si Mike. Pero wala itong kahit anong sinabi, kaya umalis na rin sila. Paghatid sa lolo niya sa mansyon, hindi niya inaasahan na makikita doon ang mga magulang ni Mike. Alam na naming may kasalanan kami kung bakit naging ganun si Mike. Hindi namin ipipilit pa na palabasin siya para mapagbayaran niya ang mga kasalanan niya. Kami na lang din munang mag-aalaga sa aming apo. Dumako ang tingin nito sa kanya. Patawad, iho, sa mga hindi mabuting pagtrato namin sa'yo. Nagulat pa siya nang lumapit ang mag-asawa at siya ay yakapin. Salamat sa pag-aalala mo kay Dad. Noong mga panahon wala kaming pakailam sa kanya. Sabi pa ng Tito Mark niya. Bago pa sila magkaiyakan, umalis na rin ang dalawa pero nagawa din namang yakapin ng kanyang lolo. Tapos na ang drama, apo ko. Kailan kayo magpapakasal ni Sirin? Tumatanda na kami. Pabirong sabi ng kanyang lolo. Napakamot sa batok niya si Damon. Oo, hinalikan siya ni Sirin pero hindi niya sigurado kung may nararamdaman na ba ang babae sa kanya. Pagkatapos sa mansyon ng lolo niya, sa bahay naman siya nagdiretso. Si Sirin, tanong niya agad kay Rita. Nasa kusina po, nagluluto. Alam kasing parating na kayo, sir. Ani mo'y kinikilig nitong sabi. Wala na siyang sinayang pang oras. Agad niyang pinuntahan si Sirin. Naabutan niya itong mag-isang nagluluto. Tingin niya ayaw naman itong magpatulong. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang nakatalikod ang babae, niyakap niya ito. Hindi pa ako tapos magluto, pawis na pawis ako. Iniharap niya ang babae. Pero mas lalo kang gumaganda sa paningin ko. Dumako ang tingin sa labi nito. Hindi pa siya nagpapigil. Siniil niya ng halikang labi nito. Mabuti na lang talaga at pinapakulo na ang niluluto. I love you, Sirin. And I'll wait hanggang pagmamahal na rin ang nararamdaman mo sa akin. I love you too, Damon. Labis niyang ikinagulat ang naging tugon ng babae. Did I hear it right? Hindi makapaniwalang sabi. Bakit? Ayaw mo ba? Ayaw mo bang? Muli niya itong siniil ng halik. Halik na nagpapakita kung gaano siya kasaya. Hindi mo alam kung gaano mo ako mapasaya. Hinaplos niya ang pisngi ng babae. Mamaya, susunduin ko si lolo para makapag-usap na sila ng lolo mo. Ang lolo nito, unti-unti na ring bumubuti ang lagay. Mabuti na lang talaga't naagapan. Kasal agad? Natatawang tanong ni Sirin sa kanya. Yes, para wala ka nang kawala pa. Akmang muli niyang hahagkan ng babae, pero mabilis itong tumalikod para ayusin ang niluluto. Mahina na lamang siyang natawa. At hindi siya makapaniwala na ang matagal niya ng pangarap ay malapit ng magkatotoo dahil ang babaeng matagal niya nang hinihintay ay soon magiging asawa na niya. Hindi na tuloy siya makapaghintay pa. Parang gusto na lamang niyang madaliin ang lahat ng sa ganun, makasal na sila. Will you marry me? Hindi inaasahan ni Sirin na magpo-propose si Damon sa harap ng mga lolo nila. Gulat naman ang matatanda, lalo na ang lolo niya. Yes. Mabilis niyang sagot ng sa ganun, hindi na humaba. Dahil sa totoo, nahihiya siya dahil maging si Rita at Ate Linda ay nanonood din. Sobrang saya tuloy ng mga lolo nila habang nakikita ang kanilang mga apo na masasaya. Bago ang kasal nilang dalawa ni Damon, dinalaw na muna nila ang mga magulang ni Damon sa sementeryo para magpaalam silang dalawa. Medyo natakot pa nga siya dahil matapos magpaalam ni Damon, bigla na lamang lumamig ang paligid. Kaya agad din silang umalis doon at baka umulan pa.
Sunod nilang dinalaw ang mga magulang niya at kapatid na si Sabrina. Ikakasal na po ako, anya sa magulang. We're happy for you anak, sabi ng kanyang daddy. Dumako ang tingin niya sa kanyang ate at mami. Akala niya aawayin siya nito, pero nagulat na lang si Serene nang yakapin siya ng kapatid. I'm so sorry, Serene. Sorry sa nagawa ko. Sorry sa nagawa ni ate. Anito habang siya yakap-yakap. Sunod na yumakap sa kanya ang kanilang mami. I'm so sorry anak. Tuluyan nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata na kanina pa niya pinipigilan. Iho, ingatan mo ang anak namin ha. Wag na wag mo siyang sasaktan gaya ng ginawa namin. Makakaasa po kayong hindi ko hahayaan na masaktan ang anak ninyo ng kahit na sino. Bagay na bagay kayong dalawa. Huwag kayong maghihiwalay ha. Huwag na huwag kang mag-cheat sa kapatid ko. Ate Sabrina naman niyang kumausap kay Damon. Kapatid mo lang ang para sa akin. Napangiti lang ang ate niya. Matapos nilang makipag-usap sa pamilya niya, umuwi na din sila Damon at Serene dahil naghihintay sa kanila ang kanilang mga lolo. Matapos ang preparations, sumapit na din ang araw ng kasal ni na Damon at Serene. Hindi man inaasahan, nandoon ang mga magulang ni Mike para bigyang suporta ang pamangkin. You may kiss the bride. Walang sinayang na oras si Damon. Mabilis siya nitong hinalikan sa harap ng kanilang mga bisita, pero ang hindi niya inaasahan ay ang paglapit ng mga magulang ni Mike. Ipinaparating ng anak ko na masaya siya para sa iyo at nasa mabuting kamay ka. Ang mami ni Mike sa kanya. Ngiti na lang ang naging tugon ni Serene sa ginang. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon silang dalawa ni Damon ng 1 linggo na honeymoon vacation, pero pagbalik nila ay doon na nila hinarap ang mga naiwan na trabaho dahil siya na ang naging CEO ng kumpanya ng mga delatore, habang sa Castellano ay ang asawa niya naman. Ngunit kahit na ganoon sila nawawalan ng time sa isa't isa, yun na rin ang pinakamagandang ganti ang maging masaya habang ang mga taong nagkasala sa'yo hinaharap ang parusa. Sa ngayon dahil busy pa silang dalawa ni Damon dahil sa mga kinakaharap na mga trabaho, hindi muna sila nagplanong mag-anak. Ine-enjoy na muna nila ang time na silang dalawa lang muna.